Pinalaga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng China matapos magpaabot ng pagbati ang Pilipinas kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Bumwelta si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa laging pahayag ng China hinggil sa pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Giit ng kalihim, nakakadismaya ang pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ininsulto ang Pangulo at ang taong bayan. Pero hindi na aniya nakakagulat ang naging aksyon ng China dahil sila ay isang nasyon na may nagpapakalat ng state-sanctioned propaganda at maling impormasyon. Tinawag din ni Teodoro na on-brand ang pahayag ng China at hindi na raw dapat umasa ang mundo sa kanila. Sinabi ng China na ang pagbati ng Pangulo sa kakatapos lamang na halalan sa Taiwan ay paglabag sa One China policy at hinikayat nila na magbasa ang Pilipinas hinggil sa isyong ito. Pinatawag pa ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz, para magpaliwanag. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang mensahe ng Pangulo ay pasasalamat lamang sa Taiwanese government para sa pag-aalaga nila ng mga OFWs doon. Patuloy din aniyang kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Para sa ilang mambabatas, walang masama sa ginawang pagbati ng Pangulo. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., bilang pinuno ng Pilipinas, sakop ng mandato ng Pangulo ang pagpapaabot ng mensahe sa kahit sinong global leader at bumuo ng magandang samahan dito. Sinabi naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na may tuturing na highly sensitive issue ang internal affairs ng China sa kanilang gobyerno. Sa kabila nito, iginiit niya na mahalagang mag-usap ang Pilipinas at China lalo na tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. We hope that the Philippines will meet China halfway, manage maritime differences properly through dialogue and consultation, and jointly maintain peace and stability in the South China Sea. Sinagawa naman ang 8th Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China sa Shanghai kahapon. Ayon sa DFA, nagkaroon ng prangka at produktibong diskusyon ang mga opisyal ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Pilipinas at China na patatatagin ang Maritime Communication Mechanism sa South China Sea, kabilang ang komunikasyon sa foreign ministries at Coast Guard ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang posibleng academic exchanges sa maritime scientific research sa pagitan ng mga Chinese at Pilipinong scientists. Bea Bernardo para sa Bayan.